Ang ating bayan at mga kababayan ay nagtamuli ng napakaraming pagsubok mula sa pagsasok ng mga kaibigan hanggang sa pagpapuso ng sabihin natin ng kababayan. Sino ito ng mga taong kahaman sa yaman at kapangyarihan? Bumaba ang karay ng ating bayan at mga kababayan. Naging tama ang mali, naging mali ang tama. 100% sa ating mga kababayan ang dumaan sa kahirapan. Ito may sa pananalapi o sa itinasama ng mga pamilyang hindi maliiwas. Ang mga iba'y nakaahon at tibago. Ang mga iba naman hindi nakaahon-ahon sa kinasasakhan. Nakalulunod ang ating panahon. Nagkababahala ang panginag lang ng mga bata. Naging normal sa kanilingila ang mga pandalaya. Naging normal ang pagnanakaw. Naging normal ang kanilaman. Naging normal ang iskandalo. Sa walang halaga ang napag-usapan. Napaliwala ang kumiting ng tao. Nagpupumilit ang mga may talento na muling ikarangal ang mga Pilipino. Hindi dapat sa kalmahin ang imahe ng mga ilang baluktok na tao at kondisyon. Ang kailangan natin ay revolusyon. Revolusyon sa kultura o ng kaugalian. Hindi natin makakanggi na nakapahagi tayo sa kinabukasan o nalang kapayapaan at kaugalian ng bayan. Pag-uusahan natin ang mali, sisilalanin natin ang tama. Naghahawak kamay ang maganda sa bata, papagunin natin ang maling ugali ng ating kapwa at itatahal natin ang ating bansa. Isasabay natin ang pag-unad ng ating bansa sa pagbabago ng kultura ng kapwa. Ito ang kaluluwa ng bayan. Dito nakatira si Unang Bayan. Tunay na ang nagsisisi ang magkakalit ng buhay na malahatahan. May isang bagay aking nabanto. Kahit
kaluluwa ng dalisay na muli ng Diyos Ama. Buksan liputan, siksikan ng bato, pagsisihan ng lahat, kasalanan niyo, malapit ng matigit ang asang naghahali, manalay niyo, sabay sa lalaki. Pagsisihan ng asalan mo, pagsisihan naling nawan mo ang pagkakalain ay kaligtasan. Parating ko ang higit pang makapangyarihan sa akin. Hindi ako karapat-dapat na maging tagapagtala ng kanyang panyasak. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Apay at sa Espiritu Santo. Magsisi! Pinsan. Pinsan. Panginoon, ako po dapat magbautismo sa inyo. Kayo rin ang lumulohod sa harapan ko. Hayaan mong mangyari sapagkat iyon ang nakatakda. Magsisi! Magsisi! Pasig na ang harian ng Diyos! Tunay na sinasabi ko sa inyo, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan upang maihandaan ninyo ang inyong sarili sa nalalapit sa pagdating ng harian ng langit. Mapalad ang mga ama na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa harian. Mapalad ang mga nahahapi, sapagkat aalingin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatanungin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagdimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang mga binimithing. Mapalad ang mga makakapaghin, sapagkat kakakapagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat nakikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan tungo sa ipagkakasundo, sapagkat ituturing sila ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa harian. Mapalad ka. Ikaw. Mapalad kayong lahat kapag dahil sa akin kayo inaalimulan ng mga tao. Pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na tawang walang katotohanan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa inyo sa langit. Gayong din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna na sa inyo. Bro, maaari itong makapagtanong. Anong ibig mong malaman? Maaari ikaw ay pinagpala. Sapagkat ang may kami mula ka sa Diyos. Ngunit kami, paano kami magkakamit ng pagpapala mula sa Diyos? Ang pagpapala ay ibinibigay sa humihingi ng taimtim.
sa pamamagitan ng dalangin. Pero sa inyong pananalangin ay huwag kayong magsasalita ng napakarami tulad ng mga hintil. Ma'am! Ma'am! Ma'am, gusto ko po sana ipadasal yung namatay kong asawa. Sige. Anong pangalan ng namatay? At sana kasi ma? Renato Adonis po. Taga-Balutun po kami. Anong edad at kailan namatay? Masi 50 anyos na po siya noon. Nung una pa po na Marso siya namatay. O sige, pagdarasal namin siya, magkano po? 100. May napatuloy daw po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. Ngayon po, alam sa kasadaran ng dugo na itinawis sa mga nangahaging kay kahalaman ng tawanan mo nawarin ang kaluluwa na rinagawa doon. Ngayon po, alang na kantal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Tawanan mo nawarin ang kaluluwa na rinagawa doon. Ngayon po, alang sa masakit na hangpat sa iyong spirit. Tawanan mo nawarin ang kaluluwa na rinagawa doon. Ang akala kasi nila ay diringgin sila sa dami ng kanilang mga sinasabi. Huwag mo silang tularan. Nababatito na naman natin sa langit ang inyong kailangan bago niyo pa ito hingin sa Kanya. Sa makatuwid. Ganito kayo dapat manalangin. Ama namin kung nasa langit ka, sabahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Yung din ang loob mo, dito sa lupa, para rin sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasalang sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Pagkutayadya mo kami sa lahat ng masama. Guro, kung maulitin namin ang inyong itinuturo, ano ang aming masapala? Tunay na sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakasumpok. Kumato kayo at bawat pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat nakakahanap ang bawat naghahanap. Binibigyan ng bawat humihingi. At pinagbubuksan ng pintuan ang bawat kumakatok. Wala. Maganda kumata po, kasi Ikaw pala, Maria. Tingnan mo bago naman. oo, Maya. Ito kailangan mo. Nahihiyaw mo na po ako eh. Ay, salamat po ako. Mag-iingat ko na po yung Ano kang tulong mo? Gagawa ko. mag-iingat ko sana ako ng pera. Papagamot ko lamang po ang gusto kong anak. Hindi ko po madalas ako. Wala po ako magpapay. Balik mag-iingat ako. Babayaran ko rin po kayo kapag nakatatawa ng computer ko. Halika nga rito. Bibigyan mo na naman yan na din. Eh hindi naman marunong magbayad yan At ilang beses na bang nangutang sa iyan at nakabayad lang. Alam mo na kayo, hindi na kayo ang magkaisang tulong sa kapwa. Tayo ay meron, kaya dapat na tayo ang tumulong. Ano ka ba? Bahala ka nga! Marian, pala ng perang mababay mo sa'yo. Monte? Yan ang ating kalito. Bakit naman po ito mga din? Bakit hindi ko po kayo mabayaran? Huwag mo lang tindihin yun. Kung kailan ka makakaluwag, saka mo na bayaran. At kung wala naman ay, tulong ko na sa iyan. Maraming salamat po mga din. Hayaan niyo po. Pagsusukapan ko kung mabayaran kayo agad. Maraming salamat po. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung siya'y humihingi ng isang tinapay? Bibigyan ba ninyo ng isang ahas kung siya'y humihingi ng isang isda? Kung kayo, sa kabila ng inyong kasamaan ay nakakagawa ng kabutihan para sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama natin sa langit ang hindi magbibigay kung kayo'y humingi lamang sa Kanya? Kaya nga gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises
at ang utos ng mga propeta. Guro! Guro! Kung yun ang mga rasasyo, dahil gusto sanang magtanong sa inyo. Anong itatanong mo, Nicodemo? Guro, kilala ko ninyo. Sinong hindi makakakilala sa isang dakilang guro ng Israel, Nicodemo? Guro, nalalaman po namin na kayo ay mula sa Diyos. Sapagkat walang ibang makakagawa ng mga kawapalag ang ginawa ninyo, maliban na tuwa sa Kanya ang Diyos. Ngunit, may nais ko akong malaman. May ginabanggit sa iyong kaharian ng langit. Paano po ba ito mararating? Tunay na sinasabi ko sa inyo, maliban na muling ipanganak ang isang tao, hindi siya pag-aarian ng Diyos. Guro? Paano nga itatanggap mo muli sa tao kung sa'yo matanda ng katulad ko? Makakapasok ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina upang muli nga itanggap? Sinasabi ko sa inyo, Natawarin nga ako eh. maliban na ang tao ay muling ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pag-aarian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag ka magtakas, sinasabi ko sa inyo. Ang lahat ay kailangan ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ihip. At ang ugon nito ay naririnig. Ngunit hindi namin alam kung saan nagagaling at kung saan naroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Guro, ay talaga, hindi ko pa rin ba maunawaan? Paano po mangyayari ito? Nicodemo, ikaw, na isang dakilang guro ng Israel ay hindi mo maunawaan ang mga bagay na sinasabi ko? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang aming sinasabi, at ang aming nasasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi kayo nakikinig sa aming mga patotoo. Paano ninyo paniniwalaan ang mga bagay na sinasabi kong nauukol sa langit? Kung ang mga bagay na sinasabi kong nauukol sa lupa ay hindi ninyo maunawaan. Walang umakyat sa langit na hindi bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, dahil din dapat itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil na lamang ang pagmamahal ng Ama natin sa langit, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Guro, naku, naunawaan ko na po ang lahat. Maliwanag na po, maliwanag na sa akin ang lahat. Maraming salamat. Akong guro, maraming salamat. Salamat. Hindi ko na maging supa, ipapasol pa kita. Guro! Guro! Maawa ka sa akin. Ano ibig mo sa akin? Guro, alam ko na kung gugustuhin ko, ako po ay gagaling. Ako po isang panalili ko. Basta ang ibang bahagi ng aking katawan sa simula pa. Kaya isinasama ko po sa inyo, Guro. Maawa ka sa akin. Naniniwala kang magagawa ko ng mga bagay nito? Opo, Guro. Naniniwala po ako. Dahil sa pagbibira mong paniniwala ay tumayo ka at magsimulang lumaban. Mga pakinto! Nakakalaman na ako! Nakikilala ba? Opo! Sinating ko po! Ngayon nakakalaman na! Maraming salamat po, Guro! Maraming salamat po! Tumayo ka. Tumayo ka na. Tumayo ka lang mapayapa. Nakakalaman na ako! Nakakalaman na ako! Bulag yan, bulag. Inasal kami natin dito. Bulag, bulag. Ang laki ng baby.
hindi ko masaksihan ang pagsikat ng araw sa umaga. Ang araw na sa iris ko lamang nadarama. Nais ko makita ang mga balakwag sa paligid. Sa tanging labi ko lamang ang nakakakilala. Hindi ko rin makita ang mga ibon sa pagpurin. Sa tanging huni lamang nila ang aking naririnig. Kawawa ka sa akin. Tulungan mo ako dito. Nanadalam ako na nasa mga palad na ito kung pangyarihan. Kaya parang awa nila mo. Bigyan niyo ng liwanag ang madilim ko magkaligtig. Naniniwala kang magagawa ko ito? Opo, naniniwala ako. Ang walang pasubali mong paniniwala ang magbibigay sa iyo ng liwanag. Kaya imulat mo ang iyong mga mata. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Maraming salamat po! Maraming salamat sa biyayang ito! Ganun tunay yung anak ng Diyos! Mayo ka, hinihintay ka na ng iyong ina. Ina! 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 Nakikita na ina! Papagilig ko na rin kayo ng aking ama! Maraming salamat! Maraming salamat! Salamat po! Ay kung sinong humiko sa aking balaban. Naramdaman ko, may kapangyarihan kumawala mula sa akin. Sinong humiko sa aking balaban? Ako po! Ako po ako pinpusin yung palaban. Patawarin niyo po ako sa aking kapangasan. Ginawa ko po ito dahil sa labis na paghihirap na dinaranas ko. 12 taon na po akong inaagasan. At halos naubos na ang aming kabuhayan dahil sa aming pagpapagamot. Ngunit naisip ko, nakalipo ko lamang inyong para wala'y gagaling na ako. At totoo ba? Para mahipo ko rin yung palakayin na lang na kami ang aking karamdaman. Patawarin niyo po ako, puro sa aking kapangalasan. Patawarin niyo po ako. Babae, pinagaling ka ng iyong paniniwala. Tumayo ka na. Maraming salamat po, Bruno. Maraming salamat po.
at ilang naman ako'y mananangin, hinihintay pag-asa ay siyang nakakasin. Hindi ko sisigaw ang mga hirap, umagkatan pa rin sa daraanan. Di niya babalik yung doon mahaman, di mananap ang nagawan. Kristo, maaari mo ba gawing tinapang ang basong ito? Nagusulat na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita rin ng Diyos. Nakikita mo ba ang lahat ng yan? Ang lahat ng yan ay hawak sa akin. Ibibigay at ipagkakalusok kayo kung luluhod at sasamba ka sa akin. Luhod, Kristo! Luhod! Malaktas yun! Kapag yung Diyos, ang Panginoon lamang ang dapat mong sabahin. Lamang ang dapat mong maglingkuran. Puro ka na akong sulat na ako sulat. Na ako sulatin. May pagpipili ka na sa kanyang mga lagay. Upang hindi matisod ang iyong paa sa malalaking sipak ng bato. Subukan natin Kristo. Subukan natin Kristo. Panginoon Kristo! Panginoon Jesus!
kasalanan ng babaeng ito? Ang babae niya ay marumi! Ang babae niya na nahuli na kay Kapit ko hindi niya asawa! Tama! At ayon sa mga sinolpes, ang babaeng nahuli na kay Kapit at sinasawa ay kailangan patinagan sa mamatay! Kaya, sabihin na babae niya! Kung sino na sa inyo, ang walang bahid, di ka titingnan na lumang kasalanan. Sa mga unang bumato sa babae ito, walang bahid ng alumang katiting na kasalanan. Umayo ka na babae, huwag na magkasala kung huwag kang magkasala kang Nakakamiss. Joy. sa'yo bahasa ka sa batas labyo, kaya naman sa'yo ako sumasangguni. Masama ang pangalan ng anak ng alwangin yan na nagpangalang Jesus. Magaling siyang magsalita. Subalit gumagawa siya ng mga pagbabago sa ating pananampalataya sa mata. Ito si Ignacio ay para bagang isang bata. Maaari bang baguhin ang isang batas ng salita lamang at anak wika mo ng isang alwagi? Huwag kang magtawa, Flavio. Huwag mo itong gawing biro. Totoo ang mga sinasabi ko. At siya ang aking saksi. Tama! Binabago niya ang kaugalian sapagkat sinasabi niya, siya'y may karapatan bilang anak ng Diyos. At upang patunayan ko sa'yo na totoo ang aking sinasabi, ay sumama ka sa amin, Flavio. Ituturo namin sa'yo kung saan sila magkikita-kita ngayon ng kanyang mga kasamahan. Kung tawagin ng iba'y alagad ng isip na yun. Tama! Anak ng Diyos? Tama! Nagsasabi paano ng alagad? Kaya may hangad ang gulo ang mga taong sinasabi mo ilang siya. Kailangan manmanan sila. Saan ba maaari makita ang mga tao ito, Ren? Alam ko, Flavio. Alam ko kung saan sila magkikita nila ngayon. Tama! Kita mo na, Flavio. Sabi ko sa'yo, kaya lamang aking saksi, kaya tayo na. At ituturo namin sa'yo. Tayo na. Hoya! Hoya! Tayo na. Tama na. Guro! Ang iyong kapatid! Ang iyong kaibigan na sinasaway! Patay na! Bakit ngayon nila sinabi sa akin? Halika, samahan niyo ako sa kanila. Lazaro, aking kaibigan. Lazaro, Apat na araw na po siyang nakalibig. Kung nandito na po sana kayo eh. Siguro ba hindi na masaya ang aking kapatid? Lazaro, aking kaibigan. Bumangon ka. Lazaro, aking kaibigan. Bumangon ka.
Mabuti, narito ka na. Sige, sabihin mo sa amin. Ano ang may ulat mo sa sa anak ng luwag sa ganas? Oo nga, Juan. Anong balita? Nananabik na kami sa ibabalita mo. Napakaganda po ng balita po yung sacerdote. Bukod pa dito ay nakapagtipon na ako ng mga katibayan laban sa Jesus sa mapatigaling. Kaya handang makipagita sa atin ang kakapaglakan po. Sa mga inisay ng kamahalan. Magaling kung gano'n. Tunay na kitang mga son, Flavio. Kamahalan! Dari mo na kanan! Sino ang pasalatan? Flavio! Sige, patuloy siya sa pasyokin dito. O Flavio, may bisita ka. Ganyan ba talaga ang kanilang mga itsura? Amoy silang mga malansang mamimisda, mahal kong gano'n. Hala, sino ka at anong kailangan mo? Kamahalan ka po ang taong sinasabi sa inyo. Magsalita ka ngayon lalaki. Ako si Judas. Judas Iscariote. Isa sa mga alagad at inanyaman ng Jesus ng Nazaret. Ano ang bibigyan sa akin sila kapalit ng aking Panginoon? Ito na ang aming pagkakataon. Nagpapasul ang Sam. Nagpapasul sa ano, Flavio? Oh, mahal ko din baka hindi mo maintindihan ang pahiwatig ni Flavio. Ang tao ito ay kaya ipagkanulo ka ng pinuno kung siya ay ating babayaran. Ipagkakalo mo? Oo. Kapalit ng Totoo ba ito, Judas? Totoo ba? May pagpapalit mo ng Panginoon, kapalit ng mga tumataginting na salapi. Totoo! Totoo! Kung totoo nga ipagkakanulo mo ang iyong pinuno, may tuturo mo ba siya sa amin at tapos siya matatagpuan ng mga bawal ng templo? O, ituturo ko. Flavio, kamahalan, kung totoo nga ituturo ng tao itong sa iyong pinuno, ang sinasabi niyong mapanligaling na si Jesus, hindi ba magiging matibay na katibayan na meron sa kanyang mga kampo nang hindi naniniwala sa kanya? Magiging maganda ito sa iyong pag-uusik, Flavio. Opo, kamahalan. Ito ay malakas na katibayan sa nagtukunwari anak ng Diyos. Nagtutunwari. Ang ganoon, mahal kong manugang, hindi ko alam kung bibigyan natin siya ng 30 pirasong pila. 30 pirasong pila? Aba, mahal kong yan na, napakagalante naman. Judas, marinig ko, may 30 pirasong pila na naghahantay sa iyo. Kung may tuturo mo sa amin ang iyong pinuno, ingat yaman kakamo ng mga alagad ni Jesus. Hindi ba? Ikaw ba'y nakahawak na ng ganito kalaking salapi ng biglaan? Isipin mo kung anong ginhawa ang magagawa nito sa iyong buhay. Isipin mo, Flavio. 30 pirasong pila, Piboy. Sige! Kaya na ako! Akin na! Kumayan silang Huda. Talaga 30 pirasong pila. So, saan na rin matatagpuan si Jesus ng Nazaret? Ang Huda, saan? Mamayang gabi, pagkatapos namin maghapunan ay nananalangin sa hardin ng Gethsemane. Doon niya siya madarakit. Akin na! At saan siya makikilala ng mga kawan ng templo? Kung sino ang halikan ko sa pagkit sa ang guro, ang Jesus ng Nazaret. Akin na! Ayan, kung gano'n ang iyong kuya. Sige, Ruben. Magpakasasa ka dyan. Paggabi mo yung pabuya, Ruben. Makinig kayo. Kung may namumuhi man sa inyo, saan kayo magpunta? Tandaan ninyo, sa akin sila unang namuhi. At tandaan din ninyo na walang sino mga alagad ang hihigit pa sa kanyang Panginoon.
Kapag ako inusig nila, kayo kayo usigin din nila. Pero huwag kayong matakot. May tutulong sa inyo at nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos at nagmula sa Ama. Hindi nanginugatan ninyo ang aming mga paa, ang sabi ninyo eh. Paalaman namin po ang dapat inugasan sapagkat malinis na po ang aming mga katawan. Subalit hindi lahat. Ano po bang ibig ninyong sabihin ng Diyos? Sapagkat ipagkakagulo ako ng isa sa inyo, mga pinili kong alagad. Guro, sino po ba yung tinutukoy nyo? Ay ipagsasaw-saw ko ng tinapay sa katas ng uba. One. Guro. Salamat po. Ano mang gagawin mo, Judas, ay gawin mo na agad. Opo, Guro. Aalis na po ako. Saka pupunta, Judas. Hindi pa tayo tapos kumain. Nagkakausapin lamang ako. Baka mangingi siya ng abunin at panlilulong sa mga pulubi. Mahari nga, Felipe. Siya naman talaga tagaingat ng ating salapi. Ngunit, gabi na, magaling kayo. Kayo ay aking mga kaibigan. Walang hihigit pa sa pagmamahal ng taong magbubuwis ng kanyang sariling buhay. Alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Konting panahon na lang, nalalabi na ako ay makakasama ninyo. Huwag po kayong punta, Gulo. Sa paroroonan ko, Pedro, ay hindi ka muna makakasama. Ngunit susunod din kayo pagkatapos. At ito ang iniuutos kong gawin ninyo kapag ako ay wala na. Mahalin ninyo ang isa't isa. Tulad ng ipinakita kong pagmamahal sa inyo. Pero, handa ko po kayo sa mahal, maging sa pinaguan man o maging sa kamatayan, Guro. Tunay na sinasabi ko sa iyo, Pedro. Bago tumilaw ang manok na tanda sa umagang ito. At mangulit mo akong itatatuwa. Pero, di namin alam kung saan kayo pauloon. Paano namin malalaman ni Daan? Tuma, kung nakikinig ka sa akin, nagkasal na malalaman mo. Na ako ang Daan! Ang katotohanan at ang buhay. Sino man sa inyo ay hindi makakarating sa piling ng Ama natin sa langit kung hindi dahil sa pamamagitan ko. Gulo, ipakita mo po sa amin ang Ama. At ito'y sapat na sa amin. Felipe, nagtagal mo na ako kasama. Hindi mo pa rin ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin kay Ama. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. May niyakong doon para sa inyo. After ng pool, lalapitan niya. Okay, ito doon. Hindi pa labas. Tanggapin ninyong lahat ito at ito ang kalit na aking dugo sa bagong tipan. Ang dugo sa inyo ay ibubuhos para sa ikapagpapatawad. Maraming. Gawin niyo ito sa pagkumita sa akin. Tayo na. Aluna. Mala. Mama. Pedro, Guro, Juan, Santiago, samahan niyo akong manalangin. Matutunod po, Guro. Pedro, Guro, Juan, Santiago, gumito muna kayo, mananalangin lang ako doon. Matutunod po, Guro. Inay! Inay!
Ama ko, nagtango ang iyong anak. Ang kaluluwa ko ay namabaglaw hanggang sa aking kamatayan. Tuwing nalulumbay, ilawan ang puso, aming panalangin. Kapag naliligaw, kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan kapuso sa iyo. Aming panalangin ay pag-ibig mo, o Diyos pag-ibig. Sa bawat sandali, magtanglaw namin. Kung aming dasal, kapag naliligaw, kami akayin mo, kung saan katungo sa iyo. Panalangin namin, kami ay panalangin, kakaligtas, dilim naway masila, iwanan na pag-ibig mo, dakila, at di na mawalay sa iyong gabay. O Diyos namin, mayabang daigdig at buhay na lagi. Puso ng iyong pag-ibig, aming panalangin, tulad ng isang pag-ibig, kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Kami akayin mo sa landas na wasto,
parusa iyo. Ano ko? Nalalapit na ang sandali. Matutupad na ang iyong pagbibiling na ipakilala at na ipahayag ko na ang banal ko ang pangalan. Alam na nga nila, Ama, na ikaw ang nagbigay sa akin na kaalaman at kapangyarihan. Sapagkat ang katagang ibinigay mo sa akin na ibinigay ko na rin sa kanila. Tinanggap na nila, Ama. At alam na nga nila na ako nga ay kahalig sa'yo. Ikaw ang nagsubo sa akin. Ama, napakapait ang ginagay mo sa akin, kahalig. Dalawang bagay na pinaghalo. Ang kasalanan ng sangkatauhan na iyong pinapatubag sa akin. At isang pagpapakasakit na kaibigat sa kanina. Edo, di ba kayo maaaring umipig kahit isang oras man lang? Ano? Guro, ano ko nangyari dito, Guro? Katalayan ko na po sila, Guro. Huwag naman. Ayoko makita nila ako sa ganitong kalagayan. Nakakali po ba tayo dito? Kailangan na po ba natin umalis? Dito na lang muna kayo. At magbantay. At magdasal na rin. Tama. Tulungan mo po ako tiligtas sa patibong na inihanda nila sa akin. Ano ba bang naniniwala ka isang tao na sa kasalanan? Ikubli mo ako, Panginoon. Nananalig ako sa'yo. Ikaw ang aking kanlungan. Naniniwala ka talagang isang tao lamang ang susubot sa kasalanan ng lahat. Sinasabi ko sa'yo, hindi makakaya ng isang tao na tubitin ang kasalanan ng lahat. Lubhang napakabigat at napakamahal na nagiging kabayaran sa pagsubot sa kanilang sarili. Walang sinuman. Wala kailanman! Wala! Tama ko! Alam ko magagawa mo ang lahat. Maaari sana ba? Ay lumabas sa akin ang galit ng paghihirap na ito. Maingay! Kaya naman, ang iyong kalooban ang masusunod, hindi ang sa akin.